Good afternoon everyone and welcome back po sa Bacanais Mini Farm and Mini Hog Business. So, update po tayo because medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng mga videos because of some challenges ulit. So, ang daming challenges pero still nandito tayo nakatayo, okay? Still nandito tayo na bumabangon, okay? So, update po tayo sa ating mga alagang baboy. So, this is Mommy F. Naiwalay na po natin siya just this morning po mula sa kanyang mga anak, okay? So, ito po, 7 po yung nandito, tapos yung 3 po ay naandoon kay Mommy B, okay? So, nilagay kasi natin yung 3 anak ni Mommy F noon doon kasi nung 12 itong piglets dito, medyo hirap si Mommy F sa pagpapadede. And ito namang si Mommy B ay 5 lang yung anak, kaya dinala natin dito yung 3, okay? So, sa mga anak mo ni Mommy F, 2 po yung namatay, okay? So, nadaganan siya. At yun yung medyo hindi okay kapag madami yung anak ng inahin natin. Medyo may mga tendency din na ganon, na dadaganan, okay? So, bukas naman, si Mommy B, yung tatanggalin natin dito sa kanyang farrowing pen at iiwanan niya yung kanyang mga anak dito at yung mga anak ni Mommy F, okay? So, supposed to be sabay silang mga anak kasi sabay silang nabulugan ng, ayan, May 6. Pero August 28 nanganak si Mommy B, which is yun naman talaga yung expected date of delivery niya. Mas maaga lang ng isang araw si Mommy F, which is August 27 po siya nanganak. So, today is September 27, ika-1 month po nila mismo. Ayan po sila. Winalay na po natin sila sa kanyang mga sa kanilang mga nanay. So, malakas naman na po silang kumain ng booster feeds. Kaya, ayan, wala po tayong problema. So, hindi ko pa po sila narinig na umiyak. Mula pa kaninang wala na si Mommy F sa kanilang tabi. So, tingnan natin, pakinggan natin mamayang gabi. Okay? And, ito naman na po yung ating mga anak ni mga piglets natin na anak ni Mommy DJ. So, yun po si Mommy DJ na nanganak ng July 13. Okay? So, ito na po. Buhay po lahat ng kanyang mga anak kasi 7 lang sila. So, 7 lang po. 7 lang yung anak ni Mommy B. At ito na po sila. Malalaki na po sila. Okay? And ito naman po yung ating mga fatteners, yung mga anak po ni Mommy C at saka ni Mommy F, yung magkatabi po na inahin na yan. So, ito po, nagmix na po yung kanilang mga anak. So, siyam po ito na fatteners natin, nasa grower stage na po sila. Most probably, nasa 60 to 70 kilos na po ang mga ito, okay? So, baka, if God permits, ay maaari tayong mag-dispose ng October 27 or October katapusan hanggang November ng first week, okay? So, yun yung expected dates natin ng di-dispose sa kanila or ng pagkakate sa kanila. Depende na din po kung magkano yung tumatakbong live weight that day, okay? So, sana naman, Lord, 'di ba? Sana naman, Lord, tumaas na ang live weight kasi kawawa po kaming mga small hog racers kasi sa ngayon po, nasa 150 to 160 pa lang po ang live weight based dun sa napagtatanungan ko po, okay? So, sana naman tumaas, okay? And, ngayon na po. So, again, bukas po, iwawalay natin si Mommy B sa kanyang mga anak. And, meron tayong inahin dito. Ito, si Mommy E, until now, hindi pa po siya nabubuntis. Okay? So, unang beses siyang nabulugan. Ito, August 4, pangalawang beses siyang nabulugan yan. Tapos yung pangatlo, hindi pa rin siya nakakuha. Hanggang pang-4, tinry ko sa bore, kaso yung bore namin, hindi pa siya marunong magkasta. Okay? Ang pinapatungan niya is yung itong mukha ni Mommy E, kaya hindi natuloy. Okay? So, si Mommy C, July 19 po siya, July 19, 2023, siya nabulugan. So, expected date of delivery po niya is November 10, 2023. So, 2 months pa lang po siya, pero makikita nyo po yung tiyan niya, medyo malaki na po siya. So, hopefully, kasi ito nanganganak, yung first and second na panganganak niya is always 8 piglets. Okay? So, ito naman si Mommy B.
Nabulugan siya August 29, 2023. So, expected date of delivery po niya is December 21. So, yan po yung araw na siya ay ika-114 days simula po nung nabulugan siya. Okay? So, hopefully po, ipag-pray natin na ilayo ni Lord at tanggalin na ni Lord lahat ng mga sakit na dumadapo sa ating mga alaga, which is yung ASF na meron na daw po dito sa Isabela, sa may mga certain municipalities na merong natamaan ng ASF, and ipag-pray po natin, sama-sama tayong mag-pray na yung mga natamaan na lugar, wag niyang ubusin, itigil na yung mga pagkalat ng mga ASF na yan, at sa mga lugar na hindi na naabot pa ng ASF, please po, wag na Lord, wag nang paabutin pa, kasi kawawa po lahat ng mga hog raisers. Hindi lang po kami, alam namin kung gaano kahirap yung pagpapalaki, magmula sa financial na pangangailangan nila hanggang sa pag-aalaga mismo. Sobrang mahirap po, kaya sobrang masakit din sa isang hog raiser na katulad namin kapag po merong kapag masalanta ng anumang sakit. Okay? Kaya sama-sama tayong manalangin, sama-sama nating ipanalangin ang ating mga alaga nang sa ganon ay maging safe silang lahat. Okay? So, yun lamang po for this video. Maraming salamat po sa inyong panonood at salamat po sa inyong paghihintay ng mga videos natin. God bless po. Pagpalain po tayong lahat.